Breaking news mga kababayan. Masamang balita kay Raffy Tulfo. Namura, nabigwasan ni Doktora Lorraine Badoy. Raffy Tulfo, you are very stupid. Pakinggan natin ang intro. Talagang nagkabigwasan at nagkabanatan na. Talagang si Tuplok. Akala niya kasi nasa radyo siya at umaawat siya sa nag-aaway mag-asawa. Kaya dito, binastos ang witness at talagang minaliit ang nagpapasahod sa kanya. Ito po mga kababayan. Raffy Tulfo, you are stupid. You are the stupidest of the stupids. You really are stupid. I mean, if there was another word we could use to describe who you are, we would use it. But that's it. You really are stupid. Imagine to say something like that. No? He's a bully, no? Very arrogant. And that's a very clear explanation, an illustration, very typical of those who are in the Marcos team, of the Bangag team. That kind of arrogance, that they really feel they are above the people, and that these laws, even the laws, the rules of civil discourse does not apply to them. Yeah. Raffy Tulfo, you are stupid. Ayan mga kababayan ko, talagang nabigwasan itong mamang mahilig makialam sa buhay ng may buhay ng mag-asawa. Mga away ng mga suntukan, dito sila magaling mga kababayan. So dito po, talagang nabugbog si Raffy Tulfo. Kasi nga naman mga kababayan, feelingero, feeling matalino. Nako po mga kababayan, kaya ngayon kinaiinisan. Dati, nirerespeto dahil po sa angking kababaang loob. At talagang siya ay tinitingala noon dahil akala natin sila, mga Tulfo, ay mga matulungin at tagapagtanggol ng mga naaapi. Pero ngayon mga kababayan, nang mamaliit ng tao na nagpapasahod sa kanya. Kaya ngayon talagang nabigwasan ito, nasupalpal na sampal sa muka ng katotohanan. Isipin nyo mga kababayan, akala niya nasa radyo siya, nasa Raffy Tulfo in action siya, na umaawat sa mga nag-aaway, sa mga nag-aagawan ng away sa lupa. So ngayon mga kababayan, nadali mo, Doktora Lorraine Badoy. Bully talaga itong si Raffy Tulfo. Mga maliliit lang na tao ang kaya niyang bulihin. Pero, yung amo niyang si Junior, aso-aso pala ito. Ito sinasabi ni Doktora Lorraine Badoy, stupid! O, pakinggan pa natin yung ibang pasabog dito mga kababayan. Talagang nayari itong si Raffy Tulfo. Parang kapatid din niya ito na galing-galingan Dati sinabihan niya si Marcoleta na bibigwasan niya Sobra naman yung yabang mo, Raffy Tulfo. O ito mga kababayan, matindi pa ito. Si Jesus Duque. Paano niya kinonfronta? At talagang nasampal din ng katotohanan itong si Raffy Tulfo. Na akala mo sinong mataas na tao. Akala mo untouchable. Akala mo untouchable to ball. Ang yayabang mga kababayan, mula nung naging senador ang mga ito, yumabang, humangin. Akala mo kung sino. Itong sinasabi po, nakakagigil sa galit yung kayabangan mo, Senator Raffy Tulfo. Itong sinasabi ni Jesus Buse Duque. Talaga naman mga kababayan ang galing kasi nga wala silang mapiga dito sa witness na si Gina Acosta. Gusto nilang palabasin mga kababayan na si Sara ay may maling ginawa. May ninakaw sa pera ng taong bayan. Gusto nilang gisahin. Kaso mga kababayan, wala silang magisa. Kaya dito, hindi makaisa sa witness, nang maliit na lang ng tao. Mga kababayan, tignan nyo po mga kababayan ito, magugulat kayo. Ewan ba natin, ba't nanalo ang mga tulpong ito? Kasi naman mga kababayan, nabudol ang mga Pilipino dahil sa kanilang programa na Raffy Tulfo in Action.
na ang kanilang content ay pagtulong sa mga tao. Agawan ng lupa, away mag-asawa, away ng mga vlogger, away ng mga artista, mga iskaman sa networking, minolestya, napalo ni guro, yung teacher, inaway yung guro, away ng mga magpapapamilya, agawan ng asawa. Yawa talaga itong mga tulpo na ito, kaya dito nabigwasan ulit. Ito po, Jesus Duque, may pasabog na, nasampal ng lalo si Tulpok. Sobra naman yung yabang mo, Rapi Tulfo. Kala mo naman napakatalino mong... Di ba? Hindi ka naman ganun katalino eh. Popular ka lang, kaya ka nanalo. Pero hindi ibig sabihin yung pulpito mo pwede mong gamitin para mang-insulto ng tao dahil hindi pumapabor sa utak mo. Di ba? O yan mga kababayan, tamang sinasabi ni Jesus Busi Duque eh. Hindi naman katalinuhan ito, hindi nga daw college graduate ito eh. Si Rafi Tulfo ito yung sinasabi ng mga tao eh. Hindi niya kasi magisa yung witness, nilait na lang niya. O, tignan nyo ha, ulitin natin. Sobra naman yung yabang mo, Rapi Tulfo. Kala mo naman napakatalino mong... Di ba? Hindi ka naman ganun katalino eh. Popular ka lang, kaya ka nanalo. Pero hindi ibig sabihin yung pulpito mo pwede mong gamitin para mang-insulto ng tao dahil hindi pumapabor sa utak mo. Di ba? Sobra ka naman magtawag ka ng stupid. Ikaw, meron ka bang staff sa kahit na anong opisina mo na hindi sumusunod sa sinasabi mo? Maging ito'y kaaya-aya o hindi. Nagmumura ka nga sa mga staff mo sa live broadcast mo ng iyong isumbong mo kay Tulpok. Di ba? Minumura mo dahil hindi tama yung pagkano ayon sa utak mo. May diferensya kayata sa utak eh. Di ba? Ang hilig mong mangmuska, ang hilig mong manduro. Di ba? Pag maliliit na tao, ang hilig mong gawin ng ganyan. Pero si Marcos, hindi mo man lang masabihan na kumusta naman yung tubig nating baha. Kumusta naman yung mga Pilipino. Nandito tayo sa impeachment trial, pero yung mga Pilipino nandoon lubog sa baha. Meron ka bang sinabing ganon? Wala, dahil takot ka. Mayabang ka lang sa mga katulad naming maliliit. Eto minsan ko lang gagawin to. Ayokong gawin to dahil marespeto ako eh. Lumaki ako sa martial law, may takot kami sa otoridad. Pero sasabihin ko sa iyo, Mr. Tulfo, you are the most stupid person I have ever seen on TV. Sobra ka na. Yabang mo. Alam mo, nag-aalangan ngayon si Satanas dahil pag ikaw mawala, baka sa kayabangan mo matakot si Satanas na mapalitan mo siya dahil may dala kang electric fan at mapatay mo ang lahat ng apoy sa impyerno sa kayabangan mo. Sayang ang bayot. Yabang ang puta. Ayan mga kababayan, nakatikim po ng bigwas itong si Rafi Tulfo. Talagang, kung ano kasi ang itinatanim mo mga kababayan, yun din yung aanihin mo. Dati, nagtanim sila ng maganda dahil nga po sila ay tumutulong sa mga kababayan natin na nangihingi ng tulong, pero sa kabila ng lahat, ang mga kababayan natin ang tumutulong sa mga ito. Kasi nga, yung mga content nila kumikita. Akala natin tumutulong sila, sila pala ang tinutulungan. Kaya naging popular ang mga ito dahil sa mga kababayan natin na nabudol. Parang junior lang din na pangako ng pangako. 5,500 na flood control iniyabang sa unang zona. Anong nangyari?
nalubog ang Pilipinas, na overwhelmed daw. So mahiya naman kayo. Ito ang kanyang pinagyayabang sa kanyang mga zona. Tapos nag-imbestiga. Ginawa niya, mga kababayan, siya daw ang naunang nagpa-imbestiga. Siya daw ang mga humuli sa mga kurakot. O anong nangyari? Huhulihin na natin ang mga kurap. Mahiya naman kayo. December 15, kulong na yan. Aba, anong petsa na? Agosto 25 na. Yawa na. Racket-racket na. Napunta sa racket. O kaya ngayon, itong mga tuplok na ito, mga aso-aso ni Junior, hindi nila mabatiko si Junior kasi bawal batikusin si Junior. Pag binatiko si Junior, malamang kakasuhan din ng mga tuplok na ito. Alam niyo naman si Erwin Tuplok, hawak sa leeg ni Pampilo Lacton. Si Pampilo Lacton, alam na. Kaya ngayon, itong si Rapi Tuplok, if you cannot beat them, join them. Ito sinasabi niya. Kung nasaan yung maleta, doon tayo. Brother, mas maraming maleta dito. Dito tayo, mas may pakinabang, mas malaki. Yawa, ano? O sinong nabudol? Ang mga Pilipino. Kaya sa susunod, mga kababayan, wag na kayo magpapabudol. O ngayon, gusto nilang tumakbo pa sa mas mataas na posisyon. Nililigawan nila si Manang Lenny na dati nilang binubuljak. Lagi nilang ginagatasan sa pang-araw-araw nilang content sa kanilang mga programa. Nung sila ay nasa TV at mga radyo, nang sila ay mga komentarista pa. Ngayon mga senador na, aba magkakakampi na mga ungas, magkakakampi na mga hestas, mga barabas. Dati mga Duterte mga ito, puring-puri ang kanyang polisiya. Lalong-lalo na sa drug war. Araw-araw ginagatasan si tatay. Araw-araw na sa Davao. Yung kanyang kapatid na yung gurang na. Pati yung Tito Plok. Yung kapatid niyang si Erwin. Apa? Gatas na gatas si Tatay Digong. Ito namang si Rafi, ganun na ganun din. Ginagatasan yung mga dilawan noon. Binabakbakan. Kung sino-sino ang mga inaano. Kahit matataas sa mga opisyal ng gobyerno, minumura. Aba nung mga senador na, ayan, tignan nyo. Lumabas ang tunay na kulay. Yumabang. Umere. Akala mo, laging may bagyo. Maka-estupido, akala mo, sobrang talino. O ngayon, nabakbakan ngayon. O, ito po ang pasabog ng isang abogado. Tignan natin kung tama ang pinaggagawa ni Rafi Tulfo. Tama bang sabihang estupido ang isang witness? Kailangan bang laitin, maliitin? Dahil hindi mo mag-isa, hindi sumasang-ayon sa gusto mo? O ito ang pasabog ng sikat na abogado. Tignan po natin kung gaano ka-estupido ang isang Rafi Tulfo kaya nabigwasan. Okay, so day 17 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Today po, August 24, 2026. At ang pinaka-interesting pong nangyari today ay yung question and answer portion between witness Gina Acosta at Senator Rafi Tulfo. Ito po yung part na sinabi po ni Senator Judge Tulfo na you are stupid in the name of blind loyalty kay witness Gina. So, explain ko po sa inyo kung bakit ko yun siya nasabing interesting. At mainly dahil po yan kasi Senator Judge po si Senator Rafi Tulfo. Wala naman siya sa regular political powers niya or political function niya as a regular senator. And aside from that po, ang isa ring i-discuss na lang natin ay kung ano ba yung nangyari so far, ano yung na-establish in today's trial kasi natapos na po yung pag-present kay witness Gina, yung direct examination, cross-examination at redirect tapos na. So i-discuss din po natin kung ano yung pinaka na-establish ng prosecution sa pag-present nila kay witness Gina as a hostile witness. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga Kasimor. At yan po ang video natin for today.
So quick facts lang po muna tayo para ma-refresh po kayo sa mga nangyari so far. So si Witness Gina Acosta po, siya yung SDO, Special Disbursing Officer ng OVP, meaning siya po yung kumuha ng pera, yung confidential funds from the Land Bank, at siya din po yung nagbigay ng pera kay Colonel La Chica as instructed daw po ng Head of Agency, which is si Vice President Sara Duterte. Tapos dito po, she's being presented as a hostile witness ng prosecution kasi adverse po or kontra yung interest niya sa kaso na to, being an employee of the OVP. So she is more favorable to the OVP sa position ng OVP, pero witness po siya ng prosecution yung pag-present sa kanya dito. Kaya again, hostile witness po yung tawag sa kanya. So dinidiscuss ko lang po yan para hindi kayo maligaw so far. But anyway po, yan lang naman for the facts of our discussion. Ngayon po, i-play ko sa inyo yung question and answer portion between her and Senator Raffy Tulfo. Ma'am, nakapaniud to na ka. Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. Niudto is How would you lunch, consider sudan yourself? is ulam. Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Wait lang. Hindi po same yun kasi may ibang meaning yung bilat sa Bisaya compared sa belat ng Tagalog. So anyway, tuloy tayo. Magugulat Sa po. Bisaya, yung O, ganito yun mga kababayan. Pag halimbawa, nag-aaway kayo, di ba yung mga bata, belat, belat, may bago kong laruan, belat, bumili yung mami ko ng bagong TV, belat, kayo wala mga belat, be. Ganon. Yun yung belat. Pero pag bilat, nakakita ka na ng bilat? Hindi pa. Ano ba yung bilat? Yung masarap na bawal. Ganon! O kaya si Raffy Tulfo natuwa nung sinabing bilat. Eh di ba na ano rin ito na mataas magtip. 250k to 300,000k. Pa-picture pa lang ito mga kababayan ha. Wala pa yung kangkangan. Yung sinasabi ng mga tao ito kasi nag-viral. May na-vlog ng isang content creator. Tapos ang na-interview mga kababayan yung kanyang actor or actress. Isa po sa mga di umano nabigyan ng biyaya ng tip ni Raffy Tulfo. Ito yung sinasabi nila mga kababayan. Hindi galing sa akin yan. So ito na. Sinasabi ko lang po sa inyo. pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bela sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. O yan mga kababayan. So i-check natin ano ba yung posibleng issue pag tawaging stupid ang isang senator judge ang witness. O eto, tignan natin ha. Check natin. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate Okay, so I think klaro naman. Ngayon bigay po ako ng comments.
Ayan. They put 100,000 people on one ark and gave me So a bet. dito mga kababayan, ipapaliwanag po ni Attorney Neil Abayon ano ba yung magiging issue pagka yung witness tatawagin mong estupido. O ito ang kanyang paliwanag para maganda. Kung mako-comment, actually yung pinaka first part ng questions ni Senator Tulfo, maayos naman talaga siya kasi kinaklarify lang niya yung thinking or yung logic nitong witness. Yung naging issue lang talaga doon, yung latter part, yung gumawa na siya ng mga side remarks ng you are stupid in the name of blind loyalty, wag tayong magtinonto, kasi irrelevant na po yun to the main issue. At yung dilemma din po kasi or yung problema pag gumawa yung senator judge ng mga ganong klaseng statements, it will now give doubt as to the credibility of the witness. Tandaan po natin si Senator Raffy Tulfo, hindi naman po siya prosecutor, hindi po siya part ng prosecution, hindi rin po siya in his persona niya as a senator. So yung mga ganong remarks kasi it's bordering on mga political remarks. So hindi siya proper kasi nga naka-senator judge na persona siya ngayon. So pag senator judge ka po kasi, yung one of the basic fundamental principles niya, Dito kasi mga kababayan, akala ni Raffy Tulfo nasa radyo siya. Yung may nag-aaway, yung kabit-kabit, diyan sila magaling. Yung mga away kanto, sugod ni Ben Tulfo, di ba? Diyan sila magaling, yung mga agawan ng lupa, yung magkakapit bahay, hindi nagbigayan ng masarap na tanghalian, nagkainggitan, diyan yung kanilang yan yung specialty o eksperto nila. Ba't ba naging mga senador ito? Di ba mga kababayan? Ginigigil ang taong bayan. Akala mo kung sinong magaling. Akala mo sinong henyo. Pero pag nandiyan si Marcoleta, sopalpal kayong dalawang tulpok kayo. Yan sinasabi ng mga komento dito. you must have the appearance of yung tinatawag na cold neutrality, yung sobrang lamig po ng neutrality na pag tingnan ka ng isang reasonableng tao ay talagang maging conclusion niya na talagang impartial yun, yung judge na yun at walang bias. So yung problem nga lang po sa mga ganong statements, it will now give the appearance, well at least in my opinion po, yung professional assessment ko po, it will give an appearance na dinidiscredit mismo nung senator judge yung witness na to. So pag ganyan, that is favoring the side of the prosecution. And dapat na lang tinap niya na sana yung question and answer niya nung sumagot na yung witness, hindi niya na ginawa ng mga ganong side remarks. But of course, naintindihan ko rin naman yung position ni Senator Raffy Tulfo kasi at the end of the day, they are still politicians, diba? So may mga spirit and sense of advocacy din po talaga yun sila. So baka na lang din, hindi niya nagugustuhan yung sagot, so lumalabas yung pagka-politiko niya. So this is actually one issue lang din yung nakikita ko talaga dito sa impeachment process natin kasi mga politiko nga rin po talaga yung mga senator judges. So in reality, nahirapan din talaga yan sila i-separate yung mga multiple personas nila, yung political persona nila sa senator from being ngayon judge na persona. And then tatandaan din po nga natin, yung impeachment process nga naman ay may quasi-judicial, quasi-legal din, di ba? So pag quasi-legal, kailangan pa rin po talaga sundin yung rule of law. So pag sundin yung rule of law, yung isang obligations yan or duties ng judge ay hindi dapat mag-resort to mga ganong pagtawag sa mga witnesses kasi that is bordering on badgering or harassing the witness. Dito na Nakita nyo mga kababayan, hinaharas po yung witness kasi nga wala silang mapiga. Dito, ang tapang ni Tulfo, magsabi ng stupid pero sa flood control, walang bayag. Kita nyo. What a word, Senator Judge. Ganyan mga word of uneducated senator. Bakit pinayagan ng presiding office? Wala talagang mga modo mga magkapatid na to. Hindi sir bastos talagang Tulfo na yan. Dapat wala ng Tulfo na manalo sa susunod na eleksyon. Sorry, Senator Tulfo. And to your brother, hindi po kayo prosecutor. Ikaw ay judge. Babawi na lang talaga kami sa next election. Kita nyo mga kababayan ko. Kayo po, anong masasabi nyo? Mga kababayan ko, nagising na. Papayag ba tayo na ginagawa tayo mga bobo ng mga ito? Binubudol tayo sa tanghaling tapat? Papayag ba tayo mga kababayan na ganyan-ganyan na rin? Ganyan-ganyanin na lang daw? Ganyan-ganyan na nila? Ganyan-ganyan eh. Paano ba yun? Gani-ganituhin na lang tayo ng mga maliliit na tao? Tawagin na lang stupido. Ikaw ang stupid. Yan ang sabi ng mga tao. Hindi na talaga kayo mananalo.
Shout out kay Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran. Sino pa? Mga kababayan, yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood. Share and like, Idol. Salamat po. Idol talaga kita. Tuplok talaga, wala sa modo. Oh. Walang modo si Tuplok talaga. Okay, salamat Ma'am Look. Isip ng dyan sa Pampanga, San Simon. Yan po yung tumutulong po sa akin sa mga charity ko sa mga ETA nung ako'y nasa bundok. Okay po? At sa lahat po ng mga kababayan natin na laging nakasuporta sa video natin ito, i-like at i-share nyo at ipaki-follow yung page natin na The Wonders Philippines. Salamat po.